sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama." Tinalikdan nila agad ang mga utos ko, gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo." Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto ay kagilagilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tambo yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong, masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghahanap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya,
paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, ang Diyos hindi nakakalimot. Lagi siyang nakakaalala sa atin. Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin kung paanong si Moises ay nakiusap na nikluhod sa Panginoon na patawarin niya ang bayang Israel. At matutuwa kayo sa paraan ng kanyang panalangin para sa pagpapatawad. Anong ginawa ni Moises? Pinaalalahanan niya si Lord. Ni-remind niya si Lord. Ni-remind niya sa Panginoon kung gaano siya kamawain at mapagligtas. Sinabihan niya si Lord, Lord, ikaw po ang nagligtas sa bayan ng Israel mula sa Ehipto. Ikaw po ang nangako kay Abraham, Isaac at Jacob na payayabungin ninyo at lilinangin ang lahing ito. Kayo po yun, Panginoon. Pinangako ninyo yan sa amin. At yan ang ginagawa ni Moises. Pinaalalahanan niya ang Panginoon. Ba't yun ginagawa ni Moises? Dahil ba nakalimot ang Diyos? Hindi naman makalilimutin ang Diyos. Siya ay Diyos. No? Kilala niya ang kanyang sarili at tapat siya sa kanyang sarili. Pero bakit kailangang ipaalala ni Moises ang mga ito? Kasi Israel ang makalimutin. Israel ang makalimutin. Tayo na mga anak ng Diyos, ang maya't maya nakakalimot sa kanyang pagmamahal. Kaunting tukso, nalimutan na nating mahal tayo ng Diyos. Kaunting ligaya, nakalimutan nating biyaya yun ng Diyos. Hindi natin kagagawan lahat. Andali nating makalimot sa Diyos. Pero sabi ng Diyos sa Salmo, pagkalimutan kita, Israel, magdikit na ang dila ko at ngalangala. Mabulok na ang kanang kamay ko kung makalimutan kita. At sabi pa sa propeta Isaías, kahit pamalimutan ng isang ina ang anak niya, Israel, hindi kita makakalimutan. Hindi kita makakalimutan. Ang Diyos ay laging nakakaalala. Ang Diyos ay laging nakakaalala. Kaya sana hingin natin sa Panginoon ng biyaya na huwag tayong makakalimot sa Diyos. Ano man ang mangyari, ano man ang pagsubok natin, na hindi natin tatalikuran ang pananampalataya natin sa Kanya. Pag may malaking problema, may Diyos pa rin na kaagapay natin. Kapag may malaking tagumpay, may Diyos pa rin na dapat purihin natin. Huwag nating kakalimutan ang Diyos. Minsan may nakausap akong kaibigan na ang kanyang nanay ay tinamaan ng sakit ng matinding paglimot. Ang tawag ng mga psychologist ay dementia. No? Napakasakit para sa mga kamag-anak ng sakit na ito. Napakahirap din para sa pasyente. No? Parang unti-unting inuubos ng sakit yung kanilang utak, kaya nawawala ang kanilang mga alaala at parang nagbabago ang kanilang pagkatao. Kinausap ko yung kaibigan ko kasi ilang taon na rin
nang simulan niyang alagaan ng nanay niyang may sakit ng demensya. Sabi sa akin nung kaibigan ko, alam mo, Father, marami nang nakakalimutan si nanay. Marami nang nakakalimutan si nanay. Kahit ako, hindi niya na ako maalala na anak niya. Hindi niya maalala kung nakausap ko siya kanina, o kung kumain na siya, o kung napaliguan ko na siya, o kung nakatulog na siya at gumising. Marami na po siyang nakakalimutan. Pero Father, hindi po ako nakakalimot. Naaalala ko po na nanay ko siya. Naaalala ko po na tinuruan niya akong mag-alaga sa mga may sakit. Naaalala niya ko po, tinuruan niya akong magluto, maglaba, magpaligo. Ginawa niya yon sa akin at di ko po yon makalimutan. Yon po ang nagsusustain sa akin. Maaring nakakalimot si nanay, pero di po ako nakakalimot. Sabi ko, paano mo nagagawa yon? Naaalala mo lahat. Tinatanong ko, may diary ka ba? May sinusulatan ka ba? Napakahusay naman. Sabi niya, hindi ko rin alam, Father. Ang alam ko lang, tinutulungan ako ng Diyos. Yes. Maaring may makakalimot sa atin, pero ang Diyos laging maalalahanin. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat hindi mo nalilimutan ang pag-ibig mo sa amin. Kahit na minsan ika'y tinatalikuran namin, patuloy kang nagmamahal sa amin. Tulungan mo po kami na laging maalala ang awa mo. Amen.